Nandito na naman tayo mga kababayan. Ako pala si Sister Wafa. Siguro iba sa inyo, kilala na rin ako, na-meet ko kayo sa meeting, na-meet ko kayo sa mga events natin, na-meet ko kayo sa Philippine Consulate, at sa iba-ibang lugar, sa mga symposium, siguro kakilala na tayo. Mga kababayan, sa 3 decade na siguro ako nagtatrabaho dito sa gobyerno ng Dubai, sa Department of Islamic Affairs. Siyempre, nakikita ko at naririnig ko yung ating mga taga rito sa host country. Siyempre, wala silang masasabi, kundi ang mga Pilipino ay mababait, magagaling, organized kung magtrabaho. Yun ang ano nila. Tapos, yung mga sasabi nila sa akin, at sasabi ko sa inyo yon na walang building na nakatayo ko, walang Filipino engineers, walang hospital ko, walang nurses, and so on and so forth. So, yan mga kababayan. Ngayon, ang isi-share ko sa inyo, parang mapaalaala ko lang sa inyo ang mga bagay dito sa United Arab Emirates. Okay? Isi-share ko lang sa inyo. Kasi mga kababayan, dito sa Dubai and Northern Emirates o sa buong United Arab Emirates, ito sinishare ko lang sa inyo ang mga bagay na ito. Maraming tao ang nakakulong dahil sa mga gawaing pinagbabawal dito ng United Arab Emirates. Nais kong ibahagi ito sa inyo, ang mga dahilan kung bakit sila ay nakakulong. Yung iba, nababanggit ko na noon sa una kong video at maraming nanood noon, nag-likes, iba may comments, marami rin nag-share. So sana gawin nyo ulit ito. Ito ay, I'm not talking with one person. I'm talking in general para sa aking mga kababayan. Kasi ako mismo, ako nakakapunta doon sa kung saan nakakulong sila. At nakikita ko yan. Iba-ibang kaso. Siyempre, ang mga kababayan natin, marami doon sa loob. May mga rason nga kailangan natin iwasan para mapalayo tayo sa mga bagay na hindi nakisang-ayon sa kanilang batas. Halimbawa, yung mga top na talagang pinagbabawal nila yan, mga kababayan. Working while on visit visa or no permit at all. Mga kababayan, bawal yan. So, ngayon, kung mahuli na tayo, anong mangyari? Nagtrabaho lang. Kumbaga ba may rason tayo? Pero, hindi yun. Hindi. Sundin natin ang kanilang batas. Nabubuntis o nabuntis na walang asawa. Kababayan. Pilipinas ito, ha? Ito ay United Arab Emirates. Alam natin, buntis ka, either mga naka dito, o mahuli ka sa airport, alam na natin yan. Bawal yan, mga kababayan. Nagsusuot ng damit ng babae na hindi naman babae. Kababayan. Again, maari magre-react kayo. May mga reaction ang iba dyan. Pero I'm not talking with one person. This is what I'm saying. Ito ay paalaala lamang sa lahat. Sa mga kaibigan ko rin, katulad ninyo. Sumusuot ng damit na hindi naman siya babae. So, aware of that. Aware ka, kababayan. Napakahirap at matindi ang mga parusa sa mga ganon. Nag-iinom ng alak sa cab or sa beach. Bawal, kababayan. Baka mahuli kayo. Diyos ko po. Kawawa kayo. Kawawa talaga, kababayan. At hindi lang yan. Nagbibinta ng alak na walang permit. Naku, kababayan, alam naman natin yan. O kung kararating mo lang, alamin mo kung pwede ba o hindi. Nagbibinta ng katawan sa bar. Yun ay mga prostitution. Yun ulit. Mga reaction yan, tataas ang kilay or whatever, pero paalaala ko lang yan. Paalaala lang, mga kababayan. Nahuli nang nagsasama sa isang bahay na yun ay walang papel, hindi tunay na mag-asawa. So kung pwede lang, kababayan, kung talagang wala kayong
Sa atin, wala kayong mga asawa, abi magpakasal nga kayo. Nandiyan naman ang Philippine Constitution. Ano lang ninyo ang mga requirements. Huwag makisapi. Nandiyan naman yan. Utos naman sa atin yan. Huwag tayo makisapi sa hindi natin asawa. So, ingat mga kababayan. Bawal magsama sa isang bahay o kwarto nga hindi mag-asawa. Ang babae, nagsusuot ng maiksi. In fact, nasabi ko na yan sa una kong video. Pero ito naman, maiksi at transparent. Ito ay pinagbabawal nila, mga kababayan. Pinagbabawal talaga nila na maiksi at transparent pa na damit. So, iwasan na lang natin ng mga ganun. Mayroon pa, gumagamit at nagbibinta ng bawal na gamot. Kababayan, Diyos ko, kawawa kayo, kawawa kayo. Ako ay nakapunta sa lugar na yon kung saan yung mga kababayan natin nakakulong. Kawawa. Huwag natin pasukin ang bagay na yun. Huwag. Gumagamit ka, at nagbibinta pa. Naku, kababayan. Kawawa. Kawawa ka lang. Hindi, ito pa, isa pa, hindi nakabayad ng loan or credit card. Kailangan ba mag-loan tayo? Bakit ba? Ano ba talaga ang problema? You spend according sa budget mo. Loan and credit card. Once nga hindi mo binayaran yan, siguraduhin mo. Bigyan ka ng pagkakataon, isang buwan, ilang buwan, tatlong, dadamputin kanila. Alam nila natin yan dito, iba ang law. Iba. Talagang gagawin nila yan. Dahil they implement their own law. So, sundin na lang natin mga kababayan. Showing gesture, yung middle finger, alam niyo mga kababayan, bawal yan. Yung middle finger na gesture, bawal yan. Makukulong ka rin dyan. Kaya, huwag na lang natin pasukin mga ganun ang mga gesture. Alam mo, sa tagal-tagal ko na dito sa United Arab Emirates, 3 decades na siguro ako nagtatrabaho sa gobyerno nila. Believe me, kung sundin lang natin ang law nila, wala. Ma-enjoy natin ang panatili sa bansang ito. Sigurado. Okay? Ang isa pa, ang pag-i-issue ng bound check. Kababayan, alam naman natin na walang laman ang account mo. Bakit nag-issue ko ng bound check? Huwag mo gagawin yan, kababayan. It will, mamantsahan ang pangalan mo at makukulong ka pa. Huwag tayo mag-issue ng bound check kung alam mo walang pera sa bangko. So, yun. Ang isa pa, yung kumukuha ng picture sa mga malls, kung saan-saan, na hindi, yung background ay ang mga taga rito. Naku, kababayan, magpapaalam tayo bago tayo magpicture. Kasi, ilagay natin kaagad sa Facebook. Sa atin, wala yun. Pero sa kanila, it is breach of privacy. So, kung pwede lang, bago tayo magpa-picture, magpapaalam muna tayo kung pwede sila maging background natin or ano pa. Then, nagyayakapan sa publiko. Naku, kababayan, huwag naman. Kailangan pa ba? Kahit mag-asawa tayo or mag-asawa kayo, huwag na kayong magyayakapan sa publiko. Sa bahay na lang. Hindi na natin kailangan. Alam naman natin, nagmamahalan tayo, di ba? Sabi ko nga doon sa unang kong video, ang Pilipino mapagmahal yan. Pero, huwag natin gagawin dito nga magyayakapan sa publiko. Huwag natin gagawin yan. Nagsulat ng bad words about a person or sa social media. Sulat natin doon, mumurahin natin doon. Huwag natin gagawin yan. Dahil yan ay bawal din dito. Yung pag-iinsulto sa government. Okay? Ang pag-iinsulto sa gobyerno ay mga bad things, kung ano ba yung mga sinasabi. Nako, kababayan, ha? Bawal yan dito. Bawal. Ganun, ganyan. So, kung pwede lang, huwag natin gagawin yon. Huwag natin gagawin yon ang pag-iinsulto sa gobyerno. Another one, yung nagnakaw ka ng mga gamit na hindi naman sa iyo, kundi sa ibang tao. O
Okay? Kumukuha ng mga bagay na hindi tayo nagpapaalam at hindi sa atin, yun ay isang malaking bawal yun nga gagawin natin. Ngayon, mga kababayan, ang masasabi ko lang, okay, ito ay isang paalaala lamang sa inyo. Isang paalaala lamang nga dito sa United Arab Emirates or sa Middle East, kahit sa Middle East or sa ibang bansa, sa buong bansa, kung saan man kayo mga kababayan. Ako, nagta-travel ako sa ibang bansa. Ang una kong tinitingnan o binabasa ang law kaagad ng bansa kung saan ako pupunta. Or pag akyat ko sa hotel ko, or pagdating ko doon sa bahay, kung sino kamag-anak mo, kaibigan mo, whatever, buksan mo kaagad ang internet. Alamin mo kung ano ang mga do's and don't ng bansa kung nasaan ka. Lalo na ang mga bagong dating. Alamin ninyo kaagad, ang una ninyong alamin ay ano ba ang bawal, yung mga do's and don't. Huwag na natin alamin nga, kasi pumupunta ako, nagbibisita ako sa jail, sabihin nila, anong kasalanan mo, kababayan? Sasabihin ka agad sa akin, kasi ma'am, hindi naman namin alam nga bawal yun. Yun. Ano yan sa isip ko nga, sabi ko, paano ko kaya ma-advise ang aking mga kababayan? Huwag natin sisihan ang isang bagay na nagawa na natin. Kailangan, alamin natin kung ano yun at ano ang tama na gagawin natin, hindi tayo makalanding sa lugar na yun. So, huwag natin sabihin, hindi mo alam. Kaya una mong gawin ay ang siksikin mo kung ano ang bawal o ano ang do's and don't ng bansang ito. Okay? Para hindi tayo mapapahamak, mga kababayan. So, sana ito ang advice ko. Listen to this video. I-share mo para yung kaibigan mo at kaibigan ng kaibigan mo at kung sino pang mga kaibigan ay mabasa nila o marinig nila o ma-share nila para ang mga kababayan natin kung saan man nasulok ng mundo at lalo na dito sa Middle East ay mapakinggan nila yung ating mga advice. Mga kababayan, sa ulit, maraming salamat hanggang sa pagkita natin ulit.